Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 225. Lumang Tipan, Ecclesiastes 7, Ecclesiastes 8, Ecclesiastes 9:1-12. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga sa mamahaling pabango at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti sa araw ng kapanganakan. Mas mabuting magtungo sa lamayan kaysa bahay ng kasayahan, dahil dumarating sa lahat ng tao ang pagluluksa sa katapusan ng buhay, kaya dapat ilagay ito sa puso ng mga taong nabubuhay pa. Ang kalungkutan ay mas mabuti sa katuwaan, dahil pagkatapos ng kalungkutan ng mukha sasapit ang kagalakan ng puso. Ang puso ng matalino ay nasa bahay ng pagluluksa, ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. Mas mabuting makinig sa pagsuway ng matalino kaysa pakinggan ang awit ng mga mangmang. Dahil tulad ng nasusunog na mga tinik sa ilalim ng isang palayok, gayon din ang halakhak ng mga mangmang. Ito man ay usok, tunay na ang pangingikil ay nagpapamangmang sa mga matatalinong tao, at ang suhol ay nagdudungis ng puso. Mas mabuti ang katapusan ng isang bagay kaysa sa simula, at ang taong may diwang mahinahon ay mas mabuti kaysa ang palalong kaisipan. Huwag madaling magalit sa iyong diwa, dahil naninirahan ang galit sa puso ng mga mangmang. Huwag sabihin, bakit ang mga nakaraang mga araw ay mas mabuti kaysa sa mga ito. Ngunit ito ay hindi dahil sa karunungan kaya tinanong niyo ito. Ang karunungan ay kasing inam ng mahahalagang mga bagay na ating minana mula sa ating mga ninuno. Nagdudulot ito ng mga pakinabang sa mga nakakakita sa araw. Sapagkat ang karunungan ay nagdudulot ng pangangalaga gaya ng pagdudulot ng salapi ng pangangalaga, ngunit ang kalamangan ng kaalaman ay nagbibigay ng buhay ang karunungan sa sinumang mayroon nito. Pag-isipan ang mga ginawa ng Diyos, sino ang maaaring magtuwid ng anumang bagay na ginawa niyang baluktot? Kapag mabuti ang mga panahon, masayang mamuhay sa kabutihang iyon, ngunit kapag masama ang mga panahon, pag-isipan ito, ipinahintulot ng Diyos na magkatabing mamalagi ang dalawang ito. Sa kadahilanang ito, walang isa man ang makakaalam ng anumang bagay na darating sa Kanya. Nakita ko ang maraming bagay sa aking walang kahulugang mga panahon. Mayroong mga matuwid na taong naglalaho sa kabila ng kanilang pagkamakatwiran, at mayroong masasamang taong nabubuhay ng mahabang buhay kahit na sila ay masama. Huwag maging mapagmatuwid sa sarili, matalino sa iyong sariling mga mata. Bakit dapat mong sirain ang iyong sarili? Huwag maging napakasama o mangmang. Bakit dapat kang mamatay nang wala pa sa iyong oras? Makakabuti na iyong panghahawakan ang karunungang ito, at huwag nang ilalayo ang iyong mga kamay sa katwiran. Dahil ang taong may takot sa Diyos ay makatutupad sa lahat ng kanyang mga tungkulin. Ang karunungan ay makapangyarihan sa matalinong tao, higit pa sa 10 pinuno ng isang lungsod. Walang isang matuwid na tao sa ibabaw ng mundo na gumagawa ng kabutihan at kailanman hindi nagkasala. Huwag mong pakinggan ang bawat salitang sinasabi, dahil maaaring mong marinig ang sumpa ng alipin mo sa iyo. Sapagkat madalas ding nalalaman ng iyong sarili na sa iyong puso ay malimit mong sinusumpa ang iba. Katulad ng pagkilala mo sa iyong sarili na sa iyong sariling puso ay madalas mong sampin ang iba. Ang lahat ng ito ay napatunayan ko sa pamamagitan ng karunungan. Sinabi ko, magiging matalino ako, ngunit ito ay higit sa ninais ko. Napakalayo at napakalalim ng karunungan. Sino ang makakahanap nito? Ibinaling ko ang aking puso sa pag-aaral at pagsusuri at pagsaliksik sa karunungan at ang mga paliwanag ng katotohanan, at maunawaan na ang kasamaan ay kahangalan at ang kamangmangan ay kabaliwan. Natuklasan ko na mas mapait kaysa kamatayan ang sinumang babae na ang puso ay puno ng mga patibong at mga bitag at ang kanyang mga kamay ay mga tanikala. Sino mang nakalulugod sa Diyos ay makakatakas sa Kanya, ngunit ang makasalanan ay makukuha niya. Pag-isipan kung ano ang aking natuklasan, sabi ng mga ngaral. Idinadagdag ko ang isang natuklasan sa iba pa para magkaroon ng isang paliwanag ng katotohanan. Ito pa rin ang aking hinahanap, ngunit hindi ko pa rin ito natatagpuan. May natagpuan akong isang matuwid na lalaki sa gitna ng 1,000, ngunit hindi ko natagpuan ang isang babae sa kanilang lahat.
Natuklasan ko ang isang ito, na nilikha ng Diyos ang sangkatauhan na matuwid, ngunit sila ay lumayong naghahanap sa maraming kahirapan. Ano ang isang taong matalino? Ito ay isang taong nakakaalam ng kahulugan ng mga kaganapan sa buhay. Ang karunungan sa isang tao ay nagpapaningning ng kanyang mukha, at ang katigasan sa kanyang mukha ay nagbabago. Pinapayuhan ko kayong sundin ang utos ng hari dahil sa pangako ng Diyos na ipagtatanggol siya. Huwag magmadaling lumayo sa harapan niya at huwag kang mamalagi sa maling bagay, dahil magagawa ng hari ang anumang ninanais niya. Ang salita ng hari ay maghahari, kaya sino ang magsasabi sa kanya, ano ang iyong ginagawa? Sino mang sumusunod sa mga utos ng hari ay lumalayo sa kapahamakan. Ang isang matalinong puso ng tao ay nakikilala ang nararapat na landas at oras ng pagkilos. Sapagkat sa bawat bagay ay mayroong wastong pagtugon at oras sa pagtugon, dahil ang mga kaguluhan ng tao ay napakalaki. Walang nakakaalam kung ano ang susunod. Sino ang makapagsasabi sa kanya kung ano ang susunod? Walang may kapangyarihang pigilan ang paghinga ng hangin ng buhay, at walang may kapangyarihan sa araw ng kanyang kamatayan. Walang tinitiwalag sa hanay ng hukbo habang nasa isang digmaan, at ang kasamaan ay hindi magliligtas sa mga alipin nito. Naintindihan ko ang lahat ng ito, inilagay ko sa aking puso ang bawat uri ng gawa na naganap sa ilalim ng araw. Mayroong isang panahon kung saan ang isang tao ay may kakayahang gumawa ng masama sa iba. Kaya nakita kong lantarang inilibing ang masama. Sila ay dinala mula sa lugar at inilibing sa kapinuri ng mga tao sa lungsod kung saan nila ginagawa ang masasamang mga gawain. Ito rin ay walang pakinabang. Kapag ang isang hatol sa isang masamang krimen ay hindi agad ipinatupad, hinihikayat nito ang puso ng taong gumawa ng masama. Kahit 100 ulit gumagawa ng masama ang isang makasalanan at nabubuhay pa rin sa mahabang panahon, gayunman alam ko na magiging mabuti sa mga gumagalang sa Diyos, siyang pinararangalan ang kanyang presensya sa kanila. Ngunit hindi magiging mabuti sa isang taong masama, ang kanyang buhay ay hindi pahahabain. Ang kanyang mga araw ay katulad ng isang naglalahong anino dahil hindi niya pinararangalan ang Diyos. May isa pang walang silbing usok, isang bagay pa na naganap sa ibabaw ng mundo. Ang mga bagay na nangyayari sa taong matuwid ay nangyayari din sa taong masama, at ang mga bagay na nangyayari sa taong masama ay nangyayari din sa taong matuwid. Sinasabi ko na ito rin ay walang silbing parang singaw. Kaya ipinayo ko ang kasayahan, dahil ang isang tao ay walang mas mabuting gawin sa ilalim ng araw maliban sa kumain at uminom at maging masaya. Itong kasiyahan ang makakasama niya sa kanyang gawain sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya sa ilalim ng araw. Nang ginamit ko ang aking puso upang malaman ang karunungan at maunawaan ang gawaing naganap sa ibabaw ng mundo, ang gawaing madalas nagaganap ng walang tulog para sa mga mata sa gabi o sa araw, at namisdan ko lahat ng gawain ng Diyos at hindi maunawaan ng tao ang gawaing ginawa sa ilalim ng araw. Gaano man ang pagsisikap ng tao para hanapin ang mga kasagutan, hindi niya ito mahahanap. Kahit na sa paniwala ng isang matalino ay alam na niya ang lahat, sa totoo lang hindi niya alam. Dahil inisip kong mabuti ang lahat ng mga ito para maintindihan ang mga matuwid at matalino at ang kanilang mga gawa. Lahat sila ay nasa mga kamay ng Diyos. Dahil walang nakakaalam kung pag-ibig o pagkamuhi ang darating sa isang tao. Ang lahat ng tao ay may parehong kapalaran. Parehong kapalaran ang naghihintay sa mga matuwid na tao at makasalanan, mabuting mga tao at masama, ang malinis at marumi, at ang nag-aalay at ang hindi nag-aalay. Tulad ng pagkamatay ng mabubuting tao, ganoon din ang makasalanan. Tulad ng pagkamatay ng nanunumpa, ganoon din ang taong takot gumawa ng panunumpa. Mayroong masamang kapalaran para sa lahat ng ginawa sa ilalim ng araw, isang tadhana para sa lahat ng tao. Ang mga puso ng tao ay puno ng kasamaan, at kahibangan ay nasa kanilang mga puso habang sila ay nabubuhay. Kaya pagkatapos noon, pumupunta sila sa mga patay. Dahil mayroon pang pag-asa para sa nabubuhay, katulad ng buhay na aso na mas maigi pa kaysa sa patay na leon.
Dahil alam ng mga nabubuhay na tao na mamamatay sila, ngunit walang alam ang mga patay. Wala na silang gantimpala dahil ang kanilang alaala ay nakalimutan na. Ang kanilang pag-ibig, pagkamuhi, at inggit ay matagal nang naglaho. Hindi na sila magkakaroon ng lugar sa anumang bagay na ginawa sa ilalim ng araw. Humayo ka, masaya mong kainin ang tinapay mo, at inumin ang alak mo ng may masayang puso, dahil pinapayagan ng Diyos ang pagdiriwang ng mga mabubuting gawa. Lagi mong panatilihing puti ang iyong mga damit at ang iyong ulo ay pinahiran ng langis. Masaya kang mamuhay kasama ang iniibig mong asawa sa lahat ng araw ng buhay mo nang walang pakinabang, ang mga araw na ibinigay sa iyo ng Diyos sa ilalim ng araw sa mga araw ng walang pakinabang. Iyon ang gantimpala ng buhay mo para sa ginawa mo sa ilalim ng araw. Ano man ang gawin ng mga kamay mo, gawin mo ito gamit ang iyong lakas, dahil walang gawain o paliwanag o kaalaman o karunungan sa libingan, ang lugar kung saan ka pupunta. Nakakita ako ng ilang kawili-wiling bagay sa ilalim ng araw, ang takbuhan ay hindi para sa mabibilis na tao. Ang labanan ay hindi para sa malalakas na tao. Ang tinapay ay hindi para sa matatalinong tao. Ang kayamanan ay hindi para sa mga taong may pangunawa. Ang pabor ay hindi para sa mga taong may kaalaman. Sa halip, ang oras at pagkakataon ang nakakaapekto sa kanilang lahat. Dahil walang nakakaalam ng oras ng kanyang pagkamatay, tulad ng isda na nahuli sa lambat ng kamatayan, o katulad ng mga ibon na nahuli sa patibong. Katulad ng mga hayop, ang mga tao ay nakakulong sa masasamang panahon na biglang dumarating sa kanila. Bagong tipan, 1 Corinthians 36 minuto pasado alas 7:40, 1 Corinthians 8:1-13. Ngunit kung sino man ay nag-iisip na dahil sa labis na simbuyo ng damdamin hindi na niya napakikitunguhan na may paggalang ang kanyang magiging asawa, ay pakasalan na niya ang babae dahil iyan ang nais niya. Ito ay hindi kasalanan, ngunit kung ang lalaki ay gumawa ng isang pagpapasya na hindi muna mag-asawa, at walang diwa ng pagmamadali, at kung napipigilan pa niya ang kanyang nararamdaman, mabuti ang naisin niya kung hindi muna siya mag-asawa. Kaya sino man ang magnanais na magpakasal sa kanyang magiging asawa ay mabuti naman, at sa isa na pumili na hindi na siya mag-asawa ay mas lalong mainam. Ang isang babae ay natatalian sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Ngunit kung ang asawang lalaki ay mamatay, siya ay malayang mag-asawa sa sino man naisin niya, ngunit sa Panginoon lamang. Ngunit sa aking paghatol siya ay mas magiging masaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. At iniisip ko na ako rin ay may espiritu ng Diyos. Ngayon tungkol sa pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan, alam natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nakapagpapalalo ngunit ang pag-ibig ang nagpapatibay. Kung mayroon mang nag-iisip na siya ay may nalalamang isang bagay, ang taong yan ay wala pa talagang nalalaman gaya ng kanyang dapat na malaman. Ngunit ang sinumang umiibig sa Diyos, ang taong yan ay nakikilala niya. Kaya tungkol sa mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan, alam natin na ang Diyos-Diyosan sa mundong ito ay walang kabuluhan, at walang Diyos liban sa iisa. Sapagkat marami ang tinatawag na mga Diyos-Diyosan sa langit o sa lupa, gaya ng marami ang mga Diyos-Diyosan at mga Panginoon. Ngunit sa atin ay may iisang Diyos Ama, na mula sa Kanya ang lahat ng mga bagay at siyang dahilan kaya tayo ay nabubuhay, at may isang Panginoong Jesu-Kristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay ay umiiral at na sa pamamagitan niya tayo ay umiiral. Gayunman, ang kaalamang ito ay wala sa bawat isa. Sa halip, kinaugalian na ng iba noong mga nakaraan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kumain sila ng pagkaing ito na tila naialay sa Diyos-Diyosan. Napasama ang kanilang budi dahil ito ay mahina, ngunit hindi pagkain ang nagmumungkahi sa atin sa Diyos. Hindi tayo malala kung hindi tayo kakain, ni mas mabuti kung tayo ay kakain. Ngunit pag-ingatan na ang iyong kalayaan ay huwag maging sanhi na matisod ang isang tao na mahina sa pananampalataya.
Sapagkat kung ipagpapalagay na mayroong nakakakita sa iyo na may kaalaman, na kumain ka ng pagkain sa isang templo ng Diyos-Diyosan. Hindi ba mapalalakas ang kanyang mahinang budi na kumain ng naialay sa mga Diyos-Diyosan? Kaya dahil sa iyong pangunawa tungkol sa totoong kalikasan ng mga Diyos-Diyosan, ang mga mahihinang kapatid na siyang dahilan kung bakit namatay si Kristo ay napupuksa. Kaya nga kung ikaw ay nagkasala sa iyong mga kapatid at nasugatan ang kanilang mga mahihinang budi, ikaw ay nagkasala kay Kristo. Kaya nga, kung pagkain ang magiging sanhi na matisod ang aking mga kapatid, hindi na ako kailanman kakain ng karne upang hindi ako maging sanhi ng pagbagsak ng aking mga kapatid. Mga awit, Psalm 95 is the 1-11. O halika, tayo ay umawit kay Yahweh, tayo ay umawit ng may kagalakan para sa bato ng ating kaligtasan. Tayo ay pumasok sa kanyang presensya ng may pasasalamat, tayo ay umawit sa kanya ng may salmong papuri. Dahil si Yahweh ay dakilang Diyos at dakilang hari na nananaig sa lahat ng Diyos. Sa kanyang kamay ay ang kalaliman ng kalupaan, ang katayugan ng bundok ay sa kanya. Ang dagat ay kanya, dahil nilikha niya ito, at hinulma ng kanyang mga kamay ang tuyong lupa. O halika, tayo ay magpuri at yumukod, tayo ay lumuhad sa harapan ni Yahweh, ang ating tagapaglikha, dahil siya ang ating Diyos, at tayo ang mga tao sa kanyang pastulan at ang mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, marinig niyo nawa ang kanyang tinig. Huwag niyong patigasin ang inyong puso, tulad sa Meriba, o sa araw ng masa sa ilang, nang sinubukan ng inyong ninuno na hamanin ang aking kapangyarihan at sinubukan ang aking pasensya, kahit na nakita nila ang aking mga gawa. Sa 40 taon ako ay galit sa salinlahi na iyon at sinabi, ito ang mga tao na ang mga puso ay lumihis ng landas, hindi nila alam ang aking mga pamamaraan. Kaya nga nangako ako sa aking puot na hindi na sila kailanman makakapasok sa aking lugar ng kapahingahan. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo ng may mapagkumbabang puso, na nagnanais na maunawaan ang karunungan na matatagpuan sa Ecclesiastes tungkol sa panandalian ng buhay at sa kahalagahan ng pamumuhay ng may layunin. Tulungan mo kami na balansehin ang aming mga nais at tungkulin, gaya ng itinuro ni Pablo sa Corinthians, upang kami ay magmahal at maglingkod sa iba ng may biyaya at pag-unawa. Habang kami ay sumasamba sa iyo, naway umalingaw sa aming mga puso ang tawag ng awit Kapitulo 95, na kinikilala ang iyong kadakilaan at ang kahalagahan ng pagsunod. Gabayan mo kami upang yakapin ng buong-buo ang bawat sandali, na pinahahalagahan ang kaloob ng buhay habang tinutupad ang aming mga pangako sa iyo at sa isa't isa. Hilahin mo kami na mas mapalapit sa iyong puso, O Diyos. Amen.